Si Nikola Jokic papasok ng kanyang ika-11 season sa susunod na taon. Wala pa siyang naging teammate na naging all-star na within 2 or 3 years. Meron naman katulad ni DeAndre Jordan at Westbrook pero hindi counted yun. Nag-champion din siya na walang all-star, all-NBA team or all-NBA defensive team nakakampi sa buong karir niya so far. Base sa ranker, ang best all-star duo ngayon taon sina Jason Tatum at Jaylen Brown. Matagal na silang magkasama at nagbe-blend pa ang kanilang game. Pero sa system ng Denver Nuggets at ng kanilang superstar na iba ang personality ni Nikola Jokic. Hindi magdidepende kung sino ang kasama ni Nikola Jokic sa kanyang team. All-star man yan or hindi. Katulad na lang ni Westbrook na ibalik pa rin yung dati niyang game dahil kay Jokic. Ang pinakamalapit sa all-star level nakakampi ni Jokic si Jamal Murray. Nasa 21 points, 3 rebounds, 6 assists, 47 and 39% si Jamal Murray last 2025 season. Ang pinaka-best time na maging all-star sana ni Jamal Murray 2021 at 2023 season. Base sa percentage at scoring. Pero kahit siya sumuko na rin na hindi siya mapipili bilang all-star dahil marami mga player ang nai-snub din. Mas mataas pa rin ang win share ni Jamal Murray kumpara kay na Tyler Hero, De'Aaron Fox at Trae Young. So ito naman yan, yung mga all-star na babagay na kasama ni Jokic na base naman sa kanyang personality at pati na rin sa kanyang game style. Nasa malamang mayroong magsasabi sa comment section malabo pa sa sabaw ng puset. Si Luka nga na-trade, mas malabo pa dati yon sa tubig ng Imbornal. Na-trade si Luka, may lumabas na babae sa Imbornal na ka 80,000 pa. Ang una doon si Devin Booker. Parehas di umanong nasasayang ang prime ni Booker at ni Jokic. Umabot na hanggang final si Devin Booker pero samantalang si Jokic nanalo na sa finals. After kasi noon nag-downwards ang trajectory ng mga teams nila. Si Devin Booker nag-a-average ng 25 points, 4 rebounds, 7 assists, 46 and 33%. Ang trajectory niya pa maging sunod na Damian Lillard. Kapag si Booker ay may kasamang player na mataas ang win share, tumataas din ang probability na mananalo yung team niya. Tulad na lang nang dumating si Chris Paul sa Phoenix Suns na iaabot agad nila ng finals nang pumalit si KD at si Bradley Beal pababa ang trajectory na mas lalo pang nakitang bumababa yon kapag kasama si Beal kumpara na si KD at si Devin Booker lang ang nasa Suns. Pinahaba ko lang ng konti dahil ito talaga yung nakalagay sa mga forum at sa Reddit na si Devin Booker ang pinakamalapit kay Kobe dati. Mas malapit pa siya kumpara kay Tatum. Si Kobe may Shaq at Gasol na kasama dati. Kung ilalagay si Nikola Jokic at si Booker sa isang team, mas positive result ang mangyayari. Isa pa, best center pa rin si Nikola Jokic sa NBA ngayon at isa sa best scorer si Devin Booker. Sa mga Nuggets forum, pinag-uusapan yung trade ni Jamal Murray para kay Devin Booker. Positive yung response ng mga fans dun. Siya ang best possible na isama kay Nikola. Initial upgrade agad sa Nuggets dahil sa size, defense at scoring niya. Kahit yung mismo nga lang mga fans may doubt na ite-trade ng Suns si Booker kapalit si Jamal Murray. Mas mataas ang value ni Booker kumpara kay Murray. Isa pa, possible na sa gabal dun yung 4 na draft picks na lang ng Nuggets sa ngayon. Dahil kung iti-trade man ng Suns si Devin Booker kahit pa meron nakaantabay sa kanyang malaking kontrata, kailangan ng Suns ng maraming draft picks para bumalik ulit yung future nila. Ganon sila katindi. Isa pa doon, nung umalis si CP3 na bago ang role ni Devin Booker. Imbes na scoring option, naging playmaker at scorer siya. Siya pa rin ang primary ball handler at playmaker ng Suns kahit pa meron silang point guard. Si Jokic naman kahit sinong isama sa kanyang player, siya ang magiging primary ball handler at playmaker ng team. Kung hindi man iti-trade ng Nuggets si Jamal Murray, ang nakikita pa ng iba na pwede or may rumors na rin si Lauri Markkanen kapalit ni MPJ. Meron pang natitirang $38 to $40 million si MPJ sa susunod na 2 taon. Siya rin ang best candidate para sa trade pagdating ng free agency. Si Lauri Markkanen naman nasa $46 to $53 million sa loob ng 4 na taon pa. Kailangan magsama ng pillar ng Nuggets gaya ng isang 3-team deal. Si Lauri Markkanen makukuha ng Nuggets, si MPJ mapupunta sa isang team. Tapos makukuha naman ng Jazz yung mga pillar na player kasama rin yung multiple draft picks.
Yun lang kasi ang best way na makapag-trade ang Nuggets sa isang All-Star na hindi basta-basta magagalaw yung kanilang mga player. Usapan ng All-Star na makakasama ni Jokic pero hindi sa analogy kung sino mas magaling. Kung sa ratings at stats, mas better player si MPJ kumpara kay Markkanen. Marami sigurado magdi-disagree doon sa comment section. Si Markkanen sa Jazz nag-a-average ng 23.7 rebounds, 1 assist, 47 and 38%. Siya yung best player sa isang worst team sa loob ng 3 season. Kapag nilagay si Markkanen sa option na katulad ng kay MPJ, gaya na lang sa Cavs at sa Bulls, papatak si Markkanen ng 15.7 rebounds, 1 assist, 44% sa field at 36% sa 3-point area. Si MPJ naman nasa 16.7 rebounds, 1 assist, 50% sa field at 40% sa beyond the arc sa kanyang buong karir sa Nuggets. Siya ang third option sa isa sa best team sa loob ng 5 taon behind Jamal Murray at Nikola Jokic. Dahil kung iti-trade si Markkanen sa Nuggets kapalit ni MPJ, magiging third option lang dun si Markkanen kahit pa siya ang All-Star. Behind pa rin siya kay Jokic at kay Jamal Murray dahil yun naman talaga ang role ni Markkanen bago siya napunta ng Utah Jazz. Meron pa kasi itong isang trade ng former All-Star at All-NBA defensive team pero hindi ko lang alam kung papatok to eh. Isasama ko na lang pang pahaba ng video. Ang Nuggets pwede makakuha ng mga player na kailangan nilang isama sa second unit para makalaban ng pandikdikan next season na ang prime candidate doon si Trey Murphy or si Herb Jones or kaya si Zion ng New Orleans. Lahat kasi sila available or open sa trade. Sa technicality, papatok ang trade na yun sa Nuggets dahil sa problem nila sa defense at salary cap. Diyan lang nga sa offense magkakatalo. Si Herb Jones, All-NBA defensive team na mayroong $13 million to $14 million sa loob pa ng 2 taon. Si Zion, non-guaranteed contract. Si Herb Jones naman, $25 to $35 million. Kahit sinong combination ang gamitin dun sa trade sa Nuggets, papasok sa salary cap at tax apron. Kapalit ni MPJ at ilang draft picks. Kaya ako naman sinabing hindi sigurado kung papatok dahil yung 3 player na yon palyado last season dahil nagkaroon ng mga injuries. Lalo na si Zion, sa buong karir niya, hindi pa yata nakakatapos ng isang regular season. Kapag healthy naman si Herb Jones, isa siya sa best defensive player at bargain contract. Si Herb Jones yung isa sa prime target ng ibang mga teams dati pa bago siya ma-injure sa balikat at naoperahan. Nilagay kasi siyang untouchable ng Pelicans nun. Hindi rin naman niya natapos yung season. Siya rin yung player na kinukonek sa Nuggets dati pa para mapalakas yung second unit nila. Dahil ito naman talaga yung problema ng Nuggets, hindi sila makapag-improve ng second unit at hindi yung all-star na kasama nitong si Nikola Jokic. Ang main problem pa ng Denver yung kanilang tax. Restricted na kasi sila. Kaya willing silang ipamigay din si MPJ sa trade based yun sa mga report. Ang mga analyst lang naman na nagsasabing kailangan ni Jokic ng isang all-star pero nagawa ni Jokic na manalo ng championship na wala siyang kasama nun. Ang problema talaga ngayon ng Nuggets kung mai-improve nila yung kanilang second unit.